everyone! Welcome to my mini vlog at sa araw na to dahil Sabado ngayon, rest din ng asawa ko. At hindi muna kami gagala at magpapahinga muna kami ngayon sa bahay. Dahil yung the next day niyan, gagala kami kasama yung mga family friends namin na galing Davao. At malayo po yung pupuntahan namin at maaga kami gigising. At nang umagang yan, after niya nilalaro si Baby Ay na pinapainom naman niya to ng gatas. Tapos naglaro na naman silang dalawang mag-ama. Lagi talaga niya binabanding si Baby Ay na tuwing rest day niya. Kaya makapapas girl talaga siya, no? At pagkatapos niya nilaro si Baby Ay na, naglaban naman siya ng mga damit at sinampay niya sa labas. At dahil may ubo pa si Baby Ay na, pupunta kami ngayon sa clinic na pinupuntahan namin. Nagpa-reserve kasi yung asawa ko dun sa clinic gamit yung cellphone niya. At dahil malapit na kami, kailangan na namin pumunta. At nagmask na rin ako at paalis na kami. At yung asawa ko, pinaandar mo niya yung sasakyan at yung aircon sa loob. Kasi sobrang init ngayon, para pagpasok niyo sa sasakyan, hindi siya mainit. At nung paalis na kami, nakalimutan ko pala ilagay sa bag yung mga importanteng dadalhin pag pumupunta sa clinic. At ayun na nga, binalikan namin at nilagay ng asawa ko sa bag. At paalis na rin kami at umaga po kami pumunta sa clinic. Grabe, ang init na talaga. Mafe-feel mo na talaga yung summer dito sa Japan. Kaya buti na lang malamig na yung sasakyan nung pagpasok namin ni Baby Ay na. Napaka-responsible talaga nitong asawa ko kasi pag nakita niya may nararamdaman si Baby Ay na or isa sa amin dito sa bahay, pinapa-check up niya talaga agad. At kinandong ko lang po si Baby Ay na kasi malapit lang po yung clinic na pupuntahan namin. At andito na po kami at sumakay na po kami dito sa elevator. At nung pagdating namin dito, pina-check yung temperature ni Baby at yung asawa ko na nagsulat ng papel. At after namin magpa-check up kay Baby, umuwi na rin kami at narisitahan po siya ng gamot sa ubo. At pinainom na nga ng papa niya ng gamot si Baby Ay na. Buti na lang may pang-drop sila para madali lang talagang inumin ni Baby yung gamot. At dahil tanghali na, nagsaing na ako ng kanin. At yung pinaghugasan ko po ng bigas, nilagay ko po sa isang lagayan para ibubuhos ko po sa mga tanim namin. At nakita ko na naman yung papa niya, nilalaro na naman niya si Baby Ay na. At gustong-gusto yan ni Baby Ay na yung ginaganyan siya ng papa niya. At yung pinaghugasan ko ng bigas, dito ko siya ibubuhos sa mga tanim namin dito sa loob ng bahay. Lagi kasi itong ginagawa ng mama ko, kaya ginaya ko lang siya. At yung asawa ko naman, ayun, nagpunas na siya ng sahig. At habang nagpupunas siya ng sahig, nilagay niya pala si Baby Ay na dito at pinalibutan niya ng mga unan para hindi daw mauntog yung ulo sa sahig. At ako naman, magluluto na ako ng tanghalian namin. At dahil naka-frozen pa yung karne, itiching ko muna siya at nilagay ko sa oven. Ito nga lang yung mga gulay na nakita ko sa ref, kaya ang gagawin ko dito, yasay itame. Yung gulay tapos lalagyan ko lang siya ng karne. At habang nagluluto ako ng pagkain namin, yung asawa ko naman busy sa pagpupunas ng sahig. At pagkatapos ko hugasan yung mga gulay, binalatan ko na yung karot. At saka hiniwa-hiwa ko na rin. At tignan niyo naman yung asawa ko, ang sipag talagang maglinis. Pero alam niyo, mahilig talaga maglinis ng bahay tong asawa ko. Kumbaga sa Bisaya, limpyado ni siya. Pati dito sa kitchen at saka sa mga sulok-sulok, nililinis niya talaga. At ako naman, continue pa rin dito sa paghihiwa ng mga gulay. At hiniwa-hiwa ko na nga tong cabbage. At dahil natapos na isa naming labahin, magsasampay na naman yung asawa ko. Siya na daw magsampay kasi init nga naman talaga sa labas. At hiniwa ko na rin yung sibuyas at inilagay ko na rin sa lalagyan. At naghiwa na rin ako ng bawang. Dinikdik ko muna siya para matanggal yung balat. Saka ko siya hiniwa. At tinanggal ko na rin yung karne na nilagay ko sa oven. Dahil malambot na po siya, hiniwa-hiwa ko po siya. May mahahaba kasi nito kaya hiniwa-hiwa ko talaga. At pagkalabas ko ng fry pan, inon ko na rin yung exhaust fan. At nilagyan ko konti ng mantika. At nung mainit na yung mantika, nilagay ko na yung bawang at sibuyas. Tapos nung medyo luto na yung sibuyas, nilagay ko na yung mga karne. At hinalo ko ulit hanggang sa maluto siya. At nilagyan ko rin ng konting syokosyo para magkaroon ng lasa yung karne. At hinalo-halo ko siya ulit at nilagyan ko na ng takip. At yung asawa ko naman, pinadedit na niya si Baby Ay na yung tinimpla kong gatas. At dahil kumulo na, nilagay ko muna yung carrots. At nilagyan ko na rin ng pork nor cubes. Meron po kasi ako mga nor cubes na galing sa Pinas. Kaya nilalagay ko po yan pag nagluluto ako para lalo po siyang sumarap. At nilagyan ko po ng konting tubig. Tapos nilagay ko na yung cabbage. Tapos pagkalagay ko ng cabbage, tinakpan ko muna para maluto. At nagluto na rin ako ng itlog para sa gagawin kong salad. Tapos hinugasan ko muna itong mga pinaglagyan ko ng mga gulay para hindi masikip yung kitchen at para walang pinggan ng mga nakakalat. At yung asawa ko, tinignan niya yung ref kung ano yung mga kulang. At ako naman, tinanggal ko talaga yung mga pinaghiwaan ng mga gulay dito para malinis yung lababo. At dahil medyo kumulo na siya, hinalo ko na siya ulit. At dahil luto na siya, tinikman ko na rin kung tama na ba yung lasa niya. At dahil okay na yung niluto kong niya sa itame, magpe-prepare naman ako ng pang-salad namin. Nakita ko kasi itong pang-salad namin sa ref. Kasi mamamalengke naman kami mamaya, kaya prepare ko na lang talaga to. Sabi ko pa naman sa asawa ko, ya sa itame pa naman yung niluto ko, yung may gulay tapos may salad pa. Pero sabi ng asawa ko, okay lang naman daw. Kasi malapit na rin siyang masira pag hindi namin to kinain. At iniba ko pala yung salad ni Harry para isang plato yung sa kanya. At hati na lang kami sa salad ng asawa ko. At
pagkatapos pala namin kumain, nakatulog na yung asawa ko sa sofa. At ako naman, dahil nagising na si Baby Aina, pakakainin ko na siya ng pagkain niya. At nilagay ko na yung apron niya para hindi madumihan yung damit niya. At ayan, pinapakain ko na si Baby Aina. At pinaupo ko siya dyan sa upuan na binigay ng kapatid ko. Ang cute nga ni Baby Aina pakainin, pero minsan kinakarga ko po siya habang pinapakain ko siya. At tingnan niyo po yung mukha ni Baby Aina. Baka hindi niya nagustuhan yung lasa ng pagkain. Or busog na siguro siya kaya hindi ko na tinuloy yung pagpakain sa kanya. Kasi 2 beses na ganyan yung mukha niya kaya pinunasan ko na yung bibig niya. At pati kamay niya pinunasan ko na rin. At pagkatapos ko siyang punasan, hinugasan ko na rin ng tubig para matanggal talaga yung mga nakadikit sa kamay niya. At dahil hapon na tinanggal na ng asawa ko yung mga sinampay niya mga damit sa labas. At habang tinutupi ko yung mga damit, nakita ko yung black pants ng asawa ko. May mga puti-puti kasi siya nakadikit kaya tinanggal ko talaga bago ko siya tupiin. Kasi yung asawa ko pag nagsusuot ng mga ganitong kulay na pantalon, hindi niya alam may mga puti-puti pala. At nagulat ako dito sa asawa ko, ang daming libro. Mga libro daw to ng mga anak niya noon nung nag-aaral pa sila. At ito namang kulay yellow na libro, binili niya daw to. Pinabili daw to ng teacher ni Harry dun sa pinapasok kanyang Burantia na school tuwing Thursday at Saturday. Kasi makakatulong daw tong libro na to sa pag-aaral niya ng Nihongo. Kasi kailangan ni Harry mag-exam para makapasa sa senior high. At yan yung pag-aaral ng mga libro ni Harry habang wala siyang pasok. Ganyan ka-supportive yung asawa ko kay Harry kasi gusto ng asawa ko makapasok si Harry sa senior high na gustong pasukan ni Harry. At habang nasa upuan yung asawa ko, si Baby Aina naman, ito yung ginawa niya sa papel. Kinuha niya talaga yun sa lamesa. At ako naman, naglalaro muna kami ni Baby Aina bago siya mag-oforo or bago siya maligo kasama yung papa niya. Tingnan niyo naman si Baby Aina, yung kamay niya nilagay niya sa ulo. Naalala ko yun pala yung turo ng lola niya sa kanya at natatandaan pa rin niya. Ang cute nga nito ni Baby Aina, pag nakikita niya yung mukha niya sa camera, nagpapakute talaga. At dito naman, mahilig po siyang mag-clap your hands. Tapos pag sinabi kong appear, ayan, nag-a-appear din siya. Ang sarap talagang turuan ng mga baby. Tapos pag sinabi kong align, nag-a-align din siya ng kamay niya. Ang talinong bata, ang bilis matuto. At alam nyo ba, parang wala kaming bata dito sa bahay kasi hindi siya iyakin. At ayan na naman si Baby Aina, binalikan na naman niya yung mga papel. At ang cute ng mukha niya pag umiyak. Hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood sa isang buong araw ko na video. Thank you for watching. Bye! Arigato gozaimasu!